Actually, ay dahil ngayon, pati may gawin ay kaya. Naku, mukhang maputla ang mga palay ko. Kakailanganin ko atang magdagdag uli ng abono. Kung makakapagsalita lang sana ang mga palay na ito, siguradong sila mismo ang magsasabi kung ano ang kailangan nila. Manglando! Maghunos dili kayo! Bago nyo isabog yung abonong hawak nyo, napag-iisip-isip nyo na ba kung ano ang makakapagbigay sa inyo ng malulusog na mga palay? Ano? Hindi. Manglando, sa tamang nutrisyon, magiging malusog ang palay nyo. Pakiulit nga yung sinabi mo. Sabi ko po, sa tamang nutrisyon, magiging malusog ang palay nyo. Ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung gayon po, makinig kayo sa sasabihin ko. Manglando, kaming mga palay ay may buhay din tulad nyo. Bukod sa tubig at araw, kailangan namin ng pagkain o sustansya upang maging malusog at mayabong. Ang pangunahing sustansya na kailangan namin ay nitroheno, posporo, potassium, zinc, at sulfur. Pero, saan nyo nakukuha ang mga sustansyang ito? Naku, buti na lang at naitanong nyo. Ang mga sustansyang ito ay nanggagaling sa lupa, sa mga pinag-anihan, at gayon din sa patubig. Nakakapagbigay din ng sustansya ang mga dayami, compost, at organikong pataba. Subalit, hindi sapat ang mga ito upang maibigay sa amin ang lahat ng aming kailangang sustansya. Kaya kami binibigyan ng abono o pataba. Di ba? Yun nga ang aking ginagawa bago mo ako pinigilan. Opo, totoo po yun. Pero ang karagdagang sustansya na manggagaling sa abono ay nararapat na nakabatay sa pangangailangan ng halaman. Dapat po niyo maintindihan ang kalusugan ng inyong tanim na palay ay nakasalalay sa tamang dami at akmang panahon kung kailan kailangan ang mga ito. Alam niyo na po ba na meron na po ngayong pamamaraan upang malaman ng mga magsasaka kung gaano karaming abono